Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 6, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 17, verse 1 to 9. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kahit sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsasabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot at gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipot. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi nabubuhay muli ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Minsan, gusto natin ang Diyos kapag tayo ay nasa mountain top. Kapag maganda ang pakiramdam sa prayer, gusto natin ang Diyos kapag inspire tayo pagkatapos ng retreat. Kapag maganda ang homily, kapag matiwasay ang buhay. Madaling sabihin na, "Lord, ang sarap mong mahalin." Pero ang totoong tanong, paano kapag bumaba na tayo ng bundok? Kapag Lunes na ulit, kapag traffic na ulit, kapag may deadline na, kapag may mga taong nakakainis na naman, kapag may problema sa pamilya, kapag dumating na ulit yung bills, kapag hindi mo na feel ang prayer, nandoon pa rin ba ang pananampalataya? Ito yung napakagandang mensahe ng Transfiguration. Hindi dinala ni Jesus ang mga alagad sa bundok para doon sila tumira. Dinala niya sila roon upang palakasin sila para sa kanilang pagbaba. Dahil pagkatapos nito, papalapit na sila sa Jerusalem, papalapit na sila sa paghihirap, papalapit na sila sa krus. Kaya baka may pagkakataon din binibigyan tayo ng Diyos ng magandang spiritual experience in a form of retreat, recollection, prayer meeting, o kaya nakarinig ka ng isang magandang homily. Isang sandaling naramdaman nating mahal tayo ng Diyos. Tandaan, hindi ito yung finish line. Preparations pa lamang yan. Pinalalakas tayo ng Diyos sa bundok dahil meron tayong misyon na haharapin pagbaba natin. At ito'y napakahalagang sinabi ng Ama. Pakinggan ninyo siya. Dahil hindi araw-araw very inspired tayo. Hindi araw-araw kinikilabutan ka in a prayer. You feel the mass. Hindi araw-araw. Pero maaari pa rin tayong makinig kay Jesus. Kapag sinabi niya magpatawad, magpatawad. Kapag sinabi niya magmahal, magmahal. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat based on our feeling. Nasusukat ito kung paano tayo mamuhay pagbalik natin sa baba. Let us pray. Lord, salamat sa mga mountaintop moments, sa mga transfiguration events ng buhay namin.
mga sandaling malinaw namin nararamdaman ang iyong presensya at pagmamahal. Turuan mo kaming huwag lamang hanapin ang magagandang pakiramdam sa pananampalataya. Kapag kailangan naming bumaba sa bundok at bumalik sa ordinaryong buhay, samahan mo kami. Kapag nawala na excitement, kapag dumating na yung problema, kapag hindi na namin feel ang iyong presensya, turuan mo pa rin kaming makinig sa iyo. At nawa ang bawat pagpapakita namin sa iyo sa panalangin, sa misa, sa iyong salita, ay magbunga sa aming pamilya, trabaho, komunidad at pakikitungo sa kapwa. Amen. Friends, baka may kakilala kang naghahanap kay Lord dahil pakiramdam niya ay hindi na niya nararamdaman ang dating sigla ng kanyang pananampalataya. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa mga Facebook friends natin, sa mga GC natin, classmates, mga kasama sa trabaho. Hindi dahil wala na ang feeling, kundi gusto natin ipaalala sa kanila na binibigyan tayo ng transfiguration experience para tayo ay palakasin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.